iglesia na may katapatan at pag-ibig na may tapang. Amen po ba? So, kung nauunawaan natin itong pagtatawag nila, palagay ko, mag-iiba. Mag-iiba yung ating pasasalamat, ang ating pagpapahalaga at pagkilala sa kanila. Ano naman po ang sinasabi ng kasulatan sa kanilang pagpaparangal o appreciation? Kasi minsan ang alam natin na pag naglilingkod ka sa Diyos, ang appreciation, huwag mong hanapin ang appreciation, sabi niya. Huwag mong hanapin na ikaw ay i-appreciate palagi. Dahil ang appreciation o parangal sa Diyos lamang. Amen po ba? Pero dito, may sinasabi ang Diyos sa kanyang salita. Nais ba ng Diyos na ating i-appreciate at parangalan ng mga workers natin? Oo, nais ng Diyos na ating i-appreciate at parangalan ang mga pastor at diakonesa. Hindi ito gawa ng tao lang. Malinaw ito ay kalooban ng Diyos ayon sa kanyang salita. Una, ito'y utos na kilalanin at parangalan natin sila. Ito ay makikita sa unang Thessalonica 5:12-13. Sabi dito, kilalanin ninyo ang mga nagpapagal sa inyo at lubos ninyo silang pahalagahan dahil sa kanilang gawain. Ibig sabihin, hindi lamang simpleng thank you, kundi taus-pusong pagkilala at mataas na pagpapahalaga. Pangalawa, sabi, dapat silang parangalan. Ayon sa unang Timoteo 5:17, ang mga namumunong mabuti ay karapat-dapat sa dobleng karangalan. Ibig sabihin, dapat nating igalang ang kanilang posisyon. Dapat nating bigyan ng pagpapahalaga ang kanilang sakripisyo. Dahil ang paglilingkod ay equals sakripisyo. In serving God, there is a sacrifice. Hindi pwedeng walang sacrifice. Kasi ang unang gagawin sa iyo ng Panginoon ay aalisin. Kumbaga, iwanan mo yung dati mong pagkatao. Gawin mo yung paglilingkod sa Diyos ng buong puso. Deny yourself. Yan ang sacrifice. Deny yourself. Nasabi natin na ng tatay ni Pastor, mag-asawa ka na. Sabi niya, mahirap ang walang asawa. Yan ang isang malaking sakripisyo. Ilan taon ka na ba, Pastor? Dahil dininay niya yung sarili na. Ngayon, nakikita natin, pati pag-aasawa, nakakalimutan na. Dahil sa paglilingkod niya sa Diyos. Pero huwag tayong mag-alala. Ang Diyos alam niya, may plano siya
kay pastor. May plano siya. Kung papag-aasawin siya, ibibigay ng Panginoon yun. Amen? Kung hindi naman, ibig sabihin may maganda pang mas plano ang Diyos sa kanya. So let God ang magplano sa buhay niya. Amen po ba? O, tayo kasi mapagplano, sabi nga ni Kuya. Pero ayahan po natin ang plano ng Diyos ang mapangyari kasi ang plano ng Diyos ang siyang pinaka-the best para sa atin. Amen po ba? So, malaking sakripisyo po tayo sa kay Japonesa. Pag nag-asawa na, may asawa na ang mga manggagawa natin. Nasasacrifice po ang family. Palaging nasasacrifice ang family. Kaya minsan nakala ng mga anak na pinababayaan na sila. Pero hindi nila alam na higit ang Diyos ang nagbabantay sa kanila. Amen po ba? Kung hindi present sila sa kanilang pamilya, ang Diyos ay present sa kanila. May maggagabay, may magpoprotekta, may magpapala sa kanila. Amen po ba? Ganon ang sakripisyo, may katumbas na pagpapala. Pero yun nga, alam niyo po, pag Christmas, pag may mga question tayo sa church, kahit na birthday yung asawa niya, kahit birthday ang mga anak niya, iuuna yung gawain natin dito sa church. That's sacrifice. Sabi nga, ang unang ministeryo mo, ang pamilya mo, di ba? Pero sa kanila, ang unang ministeryo nila, tayo, ang iglesia ng Panginoon. Amen po ba? So, kailangan din natin suportahan ang kanilang pangangailangan. No po. At pangatlo, mamaya, lalo kong elaborate yun. Pangatlo, sabi niya, sundin at igalang sila. Makikita rin ito sa Hebreo 13:17. Sabi, sundin ninyo ang inyong mga pinuno at pasakot kayo sa kanila. Dahil sila ay nagbabantay sa kaluluwa sa iglesia. Siguro, tayo ngayong naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos at binigyan tayo ng bagong puso at bagong espiritu ng Diyos. Alam na alam natin ito kung gaano kabigat na ikaw ay magbantay sa kaluluwa ng mga anak ng Diyos. Amen po ba? Alam na alam natin. Actually, ako, burden ko yun eh. Burden ko na sa loob ng church, yung mga miyembro, kung paano ba na talagang yung paglilingkod, yung pasasalamat, yung pagpapahalaga, na makita sa atin. Kasi tayo talaga ang isang reward ng mga workers eh. Tayong mga miyembro, kung paano tayo lumalim sa spiritual nating buhay. At kung paano ang kaluluwa natin. Kaya, kailangan po, sundin natin at igalang sila. Dahil, alam niyo po, may mabigat na pananagutan sila sa Diyos. Yun ang hindi natin siguro alam. May mabigat na pananagutan sila sa Diyos. They are accountable sa Diyos. Hindi sila accountable sa inyo, sa Diyos. Mabigat yun. Pag ang Diyos sa Kanya ka accountable, kailangan talaga you have to do what God requires. Bakit mahalaga ang pagpaparangal o pagpapahalaga?
Dahil nalulugod ang Diyos kapag pinapahalagan natin ang kanyang mga lingkod. Napapalakas sila sa kanilang ministeryo. Nagkakaroon sila ng pagkakaisa. Nagkakaroon ng pagkakaisa ng iglesia. Pag ginagawa natin ito, ang pagpaparangal sa kanila ay pagpaparangal din sa Diyos na tumawag sa kanila. Kung binasa natin ang text natin ngayon, ang lectionary, John, chapter, yung lectionary natin ngayon, tingnan niyo po. 17, 1 to 11. 17, 1 to 11. Basahin niyo po.